Magandang araw sa inyo, Capricorn. Kung ang inyong sun, moon, or rising, or kahit dominant Capricorn placement ay nasa inyong birth chart, malaki ang possibility na may mensaheng nakalaan para sa inyong reading. Ako si Astro Luna Quest at tunay akong nagpapasalamat na narito kayo ngayon. Sa mga matagal nang kasama sa ating spiritual community, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sa mga unang beses pa lamang na napadpad sa channel na to, isang mainit na pagtanggap sa inyo. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalala na ang reading na to ay para sa collective energy ng Capricorn para sa June 16 to June 30. Hindi lahat ng mensahe ay para sa lahat. Kunin mo lamang kung ano ang tumutugma sa inyong sitwasyon at hayaan ng hindi para sa inyo. Tayo ng malalim. Anayahin natin ang divine source, ang ating mga spirit guides, mga guardian angels at ang pinakamataas sa liwanag para gabayan tayo sa mensaheng kailangang marinig ng Capricorn sa mga darating na araw. Hindi ito tungkol sa takot, hindi ito tungkol sa panghuhula ng kapalaran. Ito ay tungkol sa gabay, kamalayan at pag-unawa ng energy ng kasalukuyang gumagalaw sa inyong buhay. Capricorn, tingnan natin kung ano ang sinusubukang ipakita ng universe sa inyo ngayon. Capricorn, napakalalim ng mensaheng lumalabas dito. Marami sa inyo ang matagal nang nakatayo sa isang sangang daan ng buhay. Parang may dalawang version ng inyong sarili. Yung dating ikaw at yung taong unti-unti nang nagigising ngayon. Nakikita ko rito ang maraming pagpipilian, maraming possibility, maraming what ifs. Ngunit hindi lahat ng nakikita ninyo ay totoo. May ilan sa inyo na matagal nang umaasa sa sitwasyon na hindi naman talaga nagbibigay ng malinaw na direksyon. May taong nagbibigay ng mixed signals. May trabahong puro pangako pero walang resulta. May plano na ilang buwan na o taon nang nasa isip ngunit hindi pa rin nasisimulan. Ang mensahe ng universe, hindi lahat ng kumikislap ay ginto. May mga Capricorn na nagigising na sa katotohanan. Unti-unti ninyong nakikita kung sino ang tunay na kasama ninyo at sino ang nakikinabang lamang sa inyong kabaitan. Marami ring healing na nangyayari sa inyong emotions. Kung dati ay puro pag-aalaga ninyo sa iba, ngayon natutunan ninyong alagaan ang inyong sarili. Nakikita ko rin dito ang tema ng tradition, commitment at spiritual lessons. May ilan sa inyo na papasok sa mas seryosong commitment. May ilan namang aalis sa isang sitwasyon dahil hindi na ito nakaayon sa inyong growth. Napakalakas ng energy ng paglalakad palayo. Hindi dahil sumuko kayo, kundi dahil alam ninyo ng mas mahalaga ang inyong kapayapaan. Ang bagong opportunity sa pera ay unti-unting lumalapit. Hindi pa ito malaking breakthrough, ngunit ito ang magiging pundasyon ng mas malaking blessing sa susunod na mga buwan. Ang challenge lamang dito ay huwag magpadala sa anxiety. Maraming sa inyo ang gumagawa ng problema sa isip bago pa man ito mangyari. Napakaraming overthinking, napakaraming paano kung, samantalang sinasabi ng universe, mas malakas ka kaysa iniisip mo. Mag-ingat din sa manipulasyon. May isang tao sa paligid ninyo na maaring hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Pwedeng sa trabaho, pamilya, pwedeng sa love situation. Hindi ko sinasabing masama siya, pero may kulang sa information. Kaya huwag agad magdesisyon nang hindi kompleto ang detalye. At sa pagtatapos ng buwan, may isang sikreto, katotohanan o realization na unti-unting mabubunyag. Hindi ito para sirain kayo. Ito ay para palayain kayo. Paalala lamang, hindi ito medical diagnosis, spiritually at energetically. Nakikita ko rito ang mga Capricorn na maaring nakakaranas ng madalas na pananakit ng ulo, migraine, pagod sa mata dahil sa gadgets, problema sa tulog, anxiety-related symptoms, paninikip ng dibdib kapag stress, tension sa leeg at balikat, lower back pain, pananakit ng tuhod o joints, digestive
digestive issues tulad ng kabag, acid reflux o irregular digestion. May ilan din sa inyo na kulang sa pahinga. Hindi sakit ang problema, pagod, matagal na pagod. Pinapaalala ng spirit na hindi kailangang maging matatag palagi. Minsan, ang pahinga ay bahagi rin ng productivity. Para sa mga singles, may energy ng soulmate o makabuluhang connection na papalapit. Ngunit bago dumating ito, kailangan munang may bitawan. May ilan sa inyo na emotionally attached pa rin sa isang tao mula sa nakaraan. Pwedeng ex, pwedeng situationship, pwedeng taong hindi naging kayo pero hindi rin tuluyang nawala. Kapag tuluyan ninyong pinakawalan ang sakit na yon, mas magiging malinaw ang bagong pag-ibig. Para sa may relasyon, communication ang pinakamalaking tema. May mga bagay na matagal nang hindi na pag-uusapan. Mas magiging mahalaga ang katapatan kaysa pagiging tama. May healing na possible kung pareho kayong handang makinig. Para sa married, nakikita ko rito ang muling pag-aayos ng pundasyon ng relasyon. Hindi ito energy ng pagtatapos. Ito ay energy ng readjustment, pagbabalik sa dahilan kung bakit kayo nagsimula. Para sa may trabaho, nakikita ko ang pagbabago ng responsibilities. May dagdag na gawain, may dagdag na pressure, pero may nakikitang opportunity para umangat. Mag-ingat lamang sa office politics. Hindi lahat ng nakangiti ay kampi sa inyo. Para naman sa walang trabaho, napakalakas ng energy ng bagong simula dito, Capricorn. May application, interview o opportunity na darating. Huwag mawala ng pag-asa, may momentum ay nagsisimula ng gumalaw. Para sa may negosyo, Capricorn, unti-unti ngunit matatag ang paglago. Iwasan ang impulsive spending. Pag-aralang mabuti ang bawat investment. Capricorn, napakaraming lumalabas tungkol sa pera. May ilan sa inyo na nagtatanong, saan pupunta ang pera ko? Hindi nawawala ang pera, may leakage. May mga maliliit na gastos na hindi ninyo napapansin. Subscription, food deliveries, biglaang bili, pagpapautang. Kung gusto ninyong makaipon ngayong buwan, maging mas conscious sa maliit na gastos. May possibility din ng bayarin, utang na kailangang ayusin, home-related expenses, repair expenses, travel expenses. Hindi ito panahon ng pagiging sobrang magastos. Ito ang panahon ng pagiging strategic. Kung malapit kayo sa dagat, ilog, lawa o anumang body of water, may mensahe ang spirit na kailangan ninyong mag-release ng emotion. May bagay na kinikim-kim ninyo, panahon ng ilabas ito. Kung nakatira naman kayo sa mataas na lugar, bundok, subdivision, sa mataas na bahagi, o malayo sa sentro ng lungsod, nakikita ko ang malaking life perspective shift. Parang pinapataas kayo ng universe upang makita ang mas malaking larawan ng inyong buhay. Ang card na pinakamalakas ang mensahe para sa akin sa reading na to ay the moon. Hindi lahat ay malinaw ngayon at ayos lang yun. Hindi kailangang makita ang buong daan para makagawa ng susunod na hakbang. Minsan sapat na ang isang hakbang. Pagkatapos ng isa at isa pa, magtiwala sa proseso. Magtiwala sa sarili at hinggit sa lahat, magtiwala sa gabay ng universe. At ang angel number mo ay 1616 ay nagsasalita tungkol sa readjustments, pagbangon matapos ang pagsubok at pagpasok ng mas balancing energy sa buhay. Para sa ilan, may bagong friendship. Para sa iba, may romantic connection. Para sa iba naman, may taong mula sa nakaraan na muling magpapakita upang tapusin o simulan ang isang mahalagang chapter. Ang mensahe na 1616, huwag matakot kapag may mga bagay na bumabagsak o nawawala. Minsan kailangang mabuwag ang hindi na matibay upang maitayo ang mas tama para sa'yo. Kung nararamdaman mo ang reading na to ay para sa'yo, maaaring mag-comment ka ng 1616 bilang pag-claim ng message na to.